Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 10 miyembro ng local terrorist groups nagbalik loob sa Maguindanao del Sur. Himamaylan 7, pinawalang sala ng korte sa kasong frustrated murder. Job fair para sa Filipino POGO workers, hiniling ng ilang senador. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 10 rebelde ang nagsisuko sa Joint Task Force o JTF Central sa Maguindanao del Sur kamakailan. Sa pangunguna ng 33rd Infantry Battalion, 9 na miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, Carialan Faction, BIFF-KF at isang miyembro ng BIFF Bungos Faction ang iprinisenta ni 33rd IB Commander Lieutenant Colonel Uji Villan sa Raja Buayan matapos sumuko ang mga ito sa pamahalaan. Kasamang isinurrender ng mga ito ang ilang high-powered firearms. Ilang mga opisyal ng military at lokal na pamahalaan ang dumalo sa seremonya na nagpaabot ng tulong para sa pagsisimulang muli ng mga dating rebelde. Kasalukuyang nasa kustodiya ng 33rd IB ang 10 para sa custodial debriefing at profiling. Pinawalang sala ng Kabangkalan City Regional Trial Court Branch 61 ang Himamaylan 7 sa kasong frustrated murder. Sa desisyong ibinaba ni Presiding Judge Rodney Magbanwa, inakwit ng korte sina UCCP Pastor Jimmy Teves, Jodito Montesino, Jeppy Romano, Jasper Aguyong, Rogelio Sabanal, Eliseo Andres at Rodrigo Medez. Kinasuhan ng 7 matapos silang idawit bilang miyembro ng Communist Party of the Philippines at New People's Army na umatake sa mga sundalo noong May 12, 2018 sa Kabangkalan City. Naaresto ang 7 sa Himamaylan City. Ayon sa korte, bigo ang prosecution na patunayang guilty beyond reasonable doubt ang mga akusado. Sa isang statement, sinabi ng UCCP na ang pagpapawalang sala sa Himamaylan 7 ay nagsisilbing patunay sa kapangyarihan ng komunidad. Ikinalugod din ng mga kaanak ang desisyon ng korte matapos ang higit 6 na taon. Iginiit ng ilang senador sa Department of Labor and Employment o DOLE na dalasan ang mga job fairs para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na magsasara na sa pagtatapos ng taon. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, nadalhin ang mga job fairs sa mga lugar o probinsya kung saan maraming POGO ang ipinasara ng gobyerno. Dagdag naman ni Senator Loren Legarda na gawin ng online o virtual ang ilang job fair para mas mapabilis at accessible sa mga Filipino POGO workers ang paghahanap ng trabaho. Depensa naman ng DOLE na isinasagawa nila ang karamihang mga job fairs sa Metro Manila at mga kalapit nitong probinsya dahil narito ang karamihang POGO na ipinasasara. Sa kanila namang datos, nasa mahigit 25,000 Filipino POGO workers ang mawawala ng trabaho sa December 31 dahil na din sa POGO ban. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.